Dear Tita L, ako po pala si Mildred, 39 years old. At kasambahay po ako dito sa Makati City. Mag-aanim na taon na ako sa mga amo kong mababait at hindi istrikto. Kaya nakakadalaw ang kasintahan kong si June. Isang utility worker po siya sa Mandaluyong. Kahit pareho pong busy, sinusulit namin ang holidays para magkita. Nitong huli, si June ang naglakas loob bumisita sa akin dito. Hindi ko akalain na iyon din pala ang magiging simula ng problema namin. Matapos kasi ang pagbisita niya, nalaman ko na may iba pala siyang natagpuan. Ang kapwa ko kasambahay dito. Nagsimula akong magduda nang makitang naging mutual friends po sila sa social media, sa FB. Nagtanong ako kay June pero sabi niya nag-friend request lang daw at inaccept naman niya. Noong una pinilit kong hindi mag-isip ng masama. Pero para makampante, nang magkita kami ni June, binuksan ko po ang cellphone niya at doon ko nakita ang katotohanan. Masakit. Pero tinanggap ko. Kinumpronta ko ang kasama kong kasambahay ng may galit. At matapos ang ilang araw, siguro dahil sa hiya at sa mga pagpaparinig ko, umalis na rin po siya dito. Ngayon, si June ay humihingi sa akin ng tawad. Nanghihinayang man po ako sa 4 na taong pinagsamahan namin. Pero wala eh. Pinili niya ang panandaliang saya kesa sa relasyon naming dalawa. Lubos na gumagalang, Mildred. Mildred, hindi ko ma-imagine yung nangyari sa'yo na 4 na taon na kayong magkasama nitong si June pero nagawa pa rin niyang maghanap ng iba. Hindi naman kaya kailangan lang i-spice up ang relationship ninyo. Kasi 4 na taon na kayo, baka feeling niya masyado na kayong laxed or kampante sa isa't isa. Wala na yung excitement, wala na yung thrill. Kaya siguro nagawa niya yon. Pero mali pa rin. Mali pa rin yun! Diba? O, nag-ulit kayo. Sorry. Medyo, ano na naman ako, may pagka-unstable minsan yung mental health ko. Pero mali pa rin yun! Pwede naman pag-usapan yun eh, diba? Sandali, pause. Pause muna tayo sa payo, naalala ko lang. Nakikinig po ngayon ang napakambongga, napakambait, napakangmahal nating lahat, napakagaling sa broadcasting. Ang nag-iisang Cheryl Cosim. Nakikinig po siya, nata-traffic daw siya sa circle. O wag kayong ikot-ikot dyan ha. Make sure i-exit kayo sa kung saan man, Commonwealth, ganyan. O sa North Avenue. Make sure i-exit kayo. Errol, wag kayo ikot na ikot dyan ha. O, ingat kayo. Si Cheryl Cosim, ang reyna ng Suha Festival. Dahil mahal namin yan si Yeng dito. Kasi yung mga ginagawa niya kaming healthy dito, pinapakain niya kami ng suha. Oo, 'di ba? Kaya siya ang reyna ng Suha Festival para sa amin. Okay, going back, Mildred, yun nga, hindi ko ma-imagine na sa loob ng 4 na taon nakuha pa rin itong si June na gawin yan sa'yo. Kasi siguro nga, naging kampante na kayo sa isa't isa, na wala na yung thrill, pero mali pa rin yun. Dapat man lang nabigyan ka ng warning, uy, medyo na yata, baka kailangan nating mas mag-date ng madalas, mag-usap ng madalas, kahit na pagod na tayo sa mga trabaho natin, to keep the fire burning, to keep the relationship going. Diba? Tuloy yung relationship nyo, naging relationship. Napalitan yung letter P ng ibang letter Yung pagkatapos ng letter S, ganun naging ganun yung relationship ninyo. Hindi kita masisisi kung ayaw mo na sa kanya.
siguro kasi sobra kang nasaktan at saka masakit nga naman yung ikaw very, very, very loyal ka sa significant other mo tapos yun pala siya. Nakita lang yung katrabaho mo, wala na. So, hindi kita masisisi sa aspect na yon. Pero, malay mo kapag ka humupa na yung sakit na nararamdaman mo. Kasi hindi rin naman biro ang 4 na taon. 'Di ba? Malay mo isang araw matutunan mong patawarin siya. Also, given your age 36 ka na? Tama ba ako? Sa bungad pa lang ng storya mo, sinabi mong ikaw ay... kita mo, 39 ka na pala. Baka magpa-freeze ka na rin ng Excel. Mahal yun, Mars. 'Di ba? Kung humihingi siya ng tawad, at humupa na rin ang galit mo at kung kaya mo siyang patawarin. Di ba sabi nila, love is sweeter the second time around? Malay mo, parang Popoy Basha kayo. Uy! Di ba? At siguraduhin mo na hindi na niya ulit gagawin yon. I-explain mo rin sa kanya na, sige, kung magiging tayo ulit, syempre may trauma na ako sa'yo. Sana sa mga pagkakataong nanunumbalik sa akin yung mga ginawa mo, sana gumawa ka rin ng paraan para hindi ako ma-insecure, para gumawa ka ng paraan para maipakita mo sa akin na ako lang, wala nang iba. Na hindi ka, kapag nakatalikod ako o natutulog ako, meron ka palang kausap na iba. O worse, may ginagawa kang sa iba. 'Di ba? Sayang din yung 4 years, pero nasa sayo yon at hindi kita masisisi, Mildred, kung ayaw mo na. Kasi masakit talaga yon. So whether lalaki o babae, let's just be loyal to our partners. Isipin din natin yung loyalty, hindi lang yan basta emotional loyalty, kundi physical. Tandaan nyo, marami pong sexually transmitted diseases ngayon. Okay? Baka mamaya maging friend mo, si Phyllis. SYPHLI. Kayo na magtuloy. Okay? Anyways, Mildred, sana isang araw, kung hindi man kayo magkabalikan, mahanap mo na yung tamang lalaki na magiging loyal at mamahalin ka ng kung sino ka man at ng buong-buong ikaw lang. Okay?